Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Network News. Pinag-proponer ni senatorial candidate Tasin Makati Mayor Abby Binay na magkataon ng insentibo sa mga kumpanyang na nagtataon ng trabaho sa mga lokal na residente. Sigun pa sa saya ini ang makrear ni mas kadakol na trabaho asin maparambong sa lokal na ekonomiya kan mga bedroom communities o mga lokalidad naranin sa Metro Manila na kadaklan sa mga kadaklan na mga residente asin nagtatrabaho sa Metro Manila. Pinagpaliwanag pa niyang makikinabang bandigdian na San Jose del Monte, Bulacan na sinibapang kabaing na lokalidad na kung saan naral daw nagbabayi pasiring sa Metro Manila. Sa roman subotin ng solusyon sa trapiko na na-experiensyahan duman sa Metro Manila. Mga senatorial candidates na tranquilo kaya man din naggagigirong sa isyu ka na Chinese espionage. Pinag-question ka na sa rong pamayo ka na Kamara de Representantes. Kwenisyon ni Assistant Majority Leader asin Sambales sa Congressman J. Conghon ang pagkatrangkilo ka nagkapiran mga kandidato. Sa pagka-senador kasumpay ka naglalalang huma ka na espionage o kaya man na pang-espeya gikan sa nasyon ka na China. Ginibo ni Congressman na Conghon ang napayag kasunod man kan pagkaka-aristar sa mga pinagtutubudan na mga dayuhan na mga espiya na nagsasagibo ni na pag-espeya sa mga kritikal na pasilidad kan gobyerno asin na militar. Bilang chairman ka na sa Special Committee on the Basis sa Conversion na pinagtaunan ng doon ni Conghon na dapat panginot na prioridad kan mga nagmamawat na maging senador ang pang-nasyonal na seguridad. Urog nang may nagkukusog na ebidensya ang intelligence gatherings o gathering anid man siya na ang padagos na paglawag kan mga dayuhan na espiyan sa mga seryosong huma na dapat tawanan na pagkakanig o atensyon na maging ka na kongreso. Sa minutos sa makalisa na oras na 5 na pagkaaga sa iba pang detalyes ka na situyan ng mga bareta. Mga bareta sa lado nasyonal na paman giraray sa rong kongresta ni sa rong party list. Binibisto ang importanteng papel kan kababayan sa pagpakaray o pagpaswag ka nasyon. Binibisto ni Congresswoman Yeda Romualdez ang importanteng papel kan mga kababayan sa pagpa-asenso o sa pagsiguro sa futuro ka nasyon kasabay kan na pakikipag-partisipar sa pag-celebrar kana Women's Month kunya na bulan duman sa Banuaan ka na Plaridel sa probinsya ka na Bulacan.
Kaibanan na sobra sa unbil na mga babaeng leader at sinabiyamlo kan man iba-ibang organisasyon na sa temang dangal at kagitingan nakakapagkarahay da subot sa sarong harong o sarong man na pamilya. Pinagatonan doon pa ni Kongresista Romualdez na nakusog ka na sarong nasyon ang nakabasiman sa tibay ka na sarong pamilya. Kakampi mo Network News. Sinabi pa niya na importante nga papel kan kababaihan sa pagpanday sa mga ang pagpanday sa importansya ka na dignidad. Isugasin na integridad sa laog ka na sarong harong. Mga importante nagpapakaray sa mga sinusunod na pamayo asin responsable nga na mamanuan. Pinag-umaw pa man ni Representante Romualdez ang mayong sawang pagpupumirit kan mga babaeng leader kan na Plaridel. Gikan sa mga opisyal kan barangay sundo sa mga tagapagpasunod kan na komunidad na nagpapadagos na nagpapakusog sa kaparehas nindang kababaihan. Na sinagtutulod din mga programa para sa pagkakapantay-pantay kan mga namamanuan. Pagpapagantad kan kabuhayan na salud siringman na edukasyon. Saro sa mga tampok sa pag-celebrar sina pagkataonin onra, iyon pagkataonin onra sa mga kababaihan duman sa Plaridel na pamamayuan na pagserbi o ang pagserbi asin dedikasyon ang nagsiserbi sa pagserbi sa komunidad asin gobyerno. Tres minutos sa makalisan na oras na alas 5 na pagkaaga. Sa iba pang detalyes ka na stuyan na mga bareta. Balikan niya to ang detalyes ka na stuyan na mga bareta sa lado nasyonal na paman giraray. Apan na nun siya nga po na palagos na mga G para man ki Pope Francis. Nagapilar si Papal Nuncio to the Philippines Archbishop Charles John Brown sa publiko na padagos na mga G para sa tulos na pagrahay ni Pope Francis. Nagapilar si Papal Nuncio to the Philippines Archbishop Charles John Brown sa publiko na padagos na mga G para sa dagos naman ni kakaray ni Pope Francis. Sinabi ka na Arsobispo Kakampi mo Network News. O sinabi pa man ni Archbishop Brown na dapat na pundon ang pagpagaji para sa Santo Papa. Pinag-aadalan man ko niyan ka na Presidential Communications Office o PCO na posibilidad na pag-crear ni na regulatory body para ma-monitor at maadalan ang social media content. Pinag-aadalan ka na Presidential Communications Office o PCO na posibilidad din pag-crear ni na regulatory body para ma-monitor at mapag-adalan ang social media content. Sigon ki PCO Acting Secretary Day Ruiz. Inian na makakasimbag sa problema sa fake news. Sigon pa kay Ruiz tinutukar na ngunyan na posibleng pagbilog din na Social Media Regulatory Board. Ibinabaing ni Ruiz na Social Media Regulatory Body sa regulation sa traditional media. Arog ka na Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB na nagbabantay sa films asin na television broadcast. Pinag-anunsyan ni Transportation Secretary Vince Dizon
natanggal na sa serbisyo epektibo kasud maanlimang Land Transportation Office o LTO enforcers sabol na nagsurog-surog para kastiguhon o kaya kulugan ang nasarong motorcycle driver. Pinag-anunsya ni Transportation Secretary Vince Dizon na tanggal na sa serbisyo epektibo kasud ang limang LTO enforcers tuman sa Bohol na nakonsain na nag-viral ang nasendan na pagungulog sa sarong driver. Nag-viral ang video ka na insidente ka na subuot manhandling ka na enforcers sa gurang na rider na may darang kutsilyo sa Panglawa, Bohol. Kakampi mo Network News. Napagaraman na ang gurang na rider ang saro pala na parauma sinapapuli na kutaan na sa sendang usasayan na lunadan. Kaya may darang kutsilyo na gamit panggapas nin o kaya man pag-aninin na paroy. Sa sarong press briefing duman sa LTO pinagpayag ni Secretary Dizon na bakong tama na iagis sa violensya kan mga enforcers na paninitar. Dapat at subot pinapasunod kan mga enforcers na maximum tuliran sa mga arog kaning operasyon. Kasunod kani pinagsuguman ka na sekretaryoan ng pagbilog ng sarong task force na ma-review sa mga presenting polisiya. Sa pagdakop ka ng LTO asin Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Panginginutan ni Department of the Transportation Assistant Secretary Jojo Reyes na mga matutok sa mga pinapasod na protocol asin na matukar kung igwang dapat na baghon para maibitaran ang pang-abuso sa laduman kan mga law enforcer. Enot naman na pinagsugo ni LTO Chief Baygor Mendoza na retraining asin pagpapayararom sa refresher courses para sa gabos na mga enforcers sa enterong nasyon. 18 minutos sa makalisan na oras na alas 5 din na pagkaga. Haramod niya to na binang manong report gikan na sa luwas na sa linya Maiko Garcia. Kinampirmar ni City Administrator Lito del Rosario na suminikat na sa 20 ang kaso ng dengue sa syudad Kinagangunya na taong 2025. Sa katunayan, nagpunaman ang pagkundusir ng fogging sa mga lugar, barangay na igwang na i-record na kaso. Iyan sa barangay San Felipe, Calawag, Cararayan, Concepcion Pequeña, kabali naman ang mga eskwela na sakop ng barangay. Paliwanag de del Rosario dahil dapat na ikadit kang publiko, lalo na normal nang nagkakakaso ang dengue sa mga bulan na nagbabago ang panahon. Dara naman dahil ni kang climate change. Dangan ang siring na numero, bako pamanda alarming. Sa pakikipagtabangan kan City Health Office, sa panginganot ni Dr. Ron Amranto, ipapadagos ang monitoring sa mga dengue patients at sinagabiso naman sa mga barangay na pwede naman mag-take ng initiative sa pagkondusir ng fogging activities. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi mo Radyo Patrol Live Report. Kakampi mo Network News. 20 minutos sa makalisan na oras na alas 5 din na pag-aga sa Kakampi Network News. Sa iba pang detalyas ka na sa tuyan na mga barata, balikan niya ito ang mga barata sa lado nasyonal. Sinupalpal ka na palasyo ka na Malacanang si dating presidential spokesman Harry Roque sa pagkasabing difícil na maging messenger ka na gobyerno asin maging salesman urog nakon ang produkto o tamong pinaglalako ang lapa. Sinupalpal ka na palasyo ka na Malacanang si dating presidential spokesman Harry Roque sa pagkasabing difícil na para sa sayang paglalako ni nasarong produkto na lapasin day naman kayang bakalonin tabo. Sigon kaya Presidential Communications Office Undersecretary sinapalas sa Press Officer Claire Castro. Bako sindanin mga salesman kundi messenger. Paliwanag ni Castro na sarong salesman ang kinakaipuan bokadera sin kuminsan masabi nin totoo.
para lang maipabakalan na sarong tao o kaya man na produkto. Sinabi pa ni Castro na bilang messenger sindang obligasyon iyong ipaaram sa publiko kung ano ang pedisar na makuha. Asin na maitabang ka na gobyerno para man sa mga namamanuan. Mientras tanto, pinagsigundaran man ni Castro ang sinabi ni Rocky na difícil talagang ipabakal ang sarong tao na kung inilapa o iguana ng negatibong reputasyon. Dugang pa niya, mas urog subot na naiging na difícil ang trabaho ka na sarong taga-pagtaram. Kung kinakaipo na linigin o kaya man linigon o palusuton ang mga pahayag din sarong opisyal urog na kung an permina sinasabi kay ni ang perming pinaghihirit joke lang. Sinabi pa ni Castro na dawa arog pa dawa gurano pa katibay ang sarong salesman kundi magayon ang produktong ipinapabakal. Dipisil na ining dipisil naman ini yung tubulon kan tao bakalon kan mga namamanuan. Kakampi mo Network News. Baintatras minutos sa makalisan na oras na alas 5 na pagkaaga. Sa iba pang detalyas ka na sa tuyan na mga barata sa lado nasyonal paman na giraray. Pinagsiguro ka na palasyo ka ng Malacanang na masunod sa gabos na legal requirements ang bagong nombrahan na sekretaryo ka na Presidential Communications Office na si Jay Ruiz. Pahayag ka na palasyo ka ng Malacanang matapos na may report na media company na Digital 8 Incorporated na kung saan nga co-founder si Ruiz ang nakakuha sa 206 milyon na pesos na kontrata sa Philippine Charity Sweepstakes Office of PCSO para lang ibalyuan pagpapaluwas sa Lotto draws gikan sa PTB4 pasiring sa State Run IBC 13 sa huring quarter kan taon na 2024. Sigon kaya PCO Undersecretary sinapalas sa Press Officer Claire Castro, nakapalaman sa lay na gabos na appointees ang kinakaipuan na mag-divest sa indang share o sa gabos na shares o kaya man na interest sa mga pribadong kumpanya sa laog ni Sintang Aldaw matapos na magtukaw sa pwesto sa gobyerno. Sigon pa man na kay Castro na sa proseso ng unyan si Ruiz sa pagpakarais sa mga requisitos. Sinabi pa man ni Castro na day issue na business dealings ni Ruiz sinulit ginibo ini. Kana day pa man siya nakatukaw na sekretaryo kana Presidential Communications Office. Nakandam na ang manibaybang opisina ka na gobyerno sa epekto ka na grabing init sa manibaybang parte ka nasyon kay banana sa Metro Manila. Inian na matapos na makapag-rehistro ang State Weather Bureau na Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA na danger heat indices. Sigon kay Presidential Commission Office Undersecretary sinapalas sa Press Officer Claire Castro, nakamonitor na ang gobyerno sina may nakandam naman na aksyon na para mapahata ng epekto kan na labilabing tig-init na. Kakampi mo Network News. Sinabi pa ni Castro na magpapaapod ni na pag-mimiting o pag-tripo ng gobyerno para tukaron ng sitwasyon. Partikular na ang action na plan sa kan Departamento kan Agrikultura, Department of Social Welfare and Development o DSWD, siring man ang Departamento kan Edukasyon o DepEd. Nakapag-rehistroan na pag-asa station sa Muñoz sa Nueva Ecija na 45 degrees. Asin na Science Garden na Quezon City, asin na Clark Airport sa Pampanga ning 46 degrees. Nagsuspender naman ng klase ang Manila, Valenzuela, Caloocan, Malabon, asin Las Piñas. Ninuliman sa mainit na kamugtakan ka na panahon.
26 minutos sa makalis ang alas 5 din na pagkaaga sa iba pang detalyas ka na sa tuyan na mga bareta. Balikan niya to na detalyas ka na sa tuyan na mga bareta sa lado nasyonal paman na giraray. Nagpagiramdaman na Department of Health o DOH sa kontra sa mga helang na may relasyon o kaya may koneksyon sa init na nangyayari ngunyan sa nasyon nga ka na Pilipinas. Ini matapos na i-anunsar ka na pag-asa ng heat index ang maabot sa 46 degrees Celsius sa Metro Manila. Kana sod Marta 3 asingol niya na daw masok 4. May mga forecast naman na pag-asa na danger heat index sa Pampanga. Nueva Ecija, Batanas, syudad ka na Olongapo. Ang temperatura nga poon na 33 sagod 41 degrees Celsius ang pinagbaingkan pag-asa bilang extreme caution mentras nan 42 sagod 51 degrees Celsius sa bilang danger. Ang arog kanin mga temperatura ang pwede na mag-abot man sa ita cramps o kaya man pamumulikat o kaya pagkabagol. Ninhawak asin heat exhaustion o grabe-rabing na mati anak kapagalan na may mga sintomas arog ka na pagkapagal, pagkahilo, kulog na ninapayo. Kakampi mo Network. Siring man ang napagsusuka. Anali na pagkakalantad sa init ang nagpapalangkaw manin posibilidad ng heat stroke sa rong seryosong kondisyon na pwede sir na mag-abot sa punto na ang sarong tawan na madismayo. Pagkaribong o kaya man mga seizure convulsion na pwede sir ikagadan man kundi tulos sa mabubulong. Kung na maririsa sinaramon sa mga sintomas na ini, pinag-abisuhan na ang publiko na gamiton ang mga binasod na lakdang sa mga panginot na bulong. Ilipat ang tao sa sarong malimpoy asin na malipot na lugar asin na pakarayon ang ventilasyon. Tanggalon ang napanluwas na bado ka na tao magbugtak ni na malipot na compress ay sa malipot na tubig o malipot na basang tela sa kublit. Orog na sa may bandang nga payo, lalagon na liog, kilikili, pulso. Siring man na bukong-bukong asin na maging sa singit. Kung ang pasyente na may kaaraman na. Inaing kami na permi alagad mabagal na pag surop ni na malipot na tubig o kaya pag inom ni malipot na tubig. Makipag-coordinate sa emergency services o daron tulos na tao sa ospital. Pinag-abisuhan man ang publiko na regular na subaybayan ang mga report na gikan man sa pag-asa. Kasi na mag-ibonin mga lakdang sa pag-ibitar kontra man sa mga helang na ini. Kaibanan ang pag-inom ni na kadakol na tubig pag-ibitar sa iced tea, soda, kape o mga inumonin na iguanin alcohol. Pagalimitar sa oras na kinukonsumo sa luwas sa pagultan ng alas 10 ni na pagkaaga sundo alas 4 ni na pagkahapon. Asin na paggamit ni na proteksyon sa aldaw, arog kan mga kopya, payong asin na sunblock na. Magasulot man ni na mga maluwag na bado asin na magian na bado. 30 minutos sa makalis ang alas 5 din na pagkaaga sa Kakampi Network na News. Mabelta mga tugangan na sa tuyan mga pagbabarata pagkalis lang ni nagkapirang pagirumdom. Kakampi Network News. Network News. Sa labor issues sa bagong guidelines dahil na may dipisilan ang mga obrero na magsunad ka na sendang request for assistance. Nenulita pwede na ining isumeter sa pinakaraning DOL office na konsensya na didipisilan. Mientras tanto, base man o pinagalansar man ka na Department of Labor, ang assistance for a request management system na sarong digital platform na kung saan pinagtutugutan ang mga obrero asin na mga employer na mag-file asin i-track asin resolveran ang issue online.
Kanakalis na taon nasa 83,836 na RFA ang naproseso kan departamento. Katuwangan National Conciliation and Mediation na Board as in National Labor Relations Commission o NLRC na nagaresulta sa sobra sa 2.9 bilyon de pesos na claims para man sa sobra sa 58,000 na mga trabahantes o kaya man mga obrero. Pera isa formal naman na pinagalansar sa Pilipinas sa panginot ka na Canal of France International Media Development. Formal naman na pinagalansar sa Pilipinas sa Inter-Asia sa panginot ka na Canal of France International Media Development. Sa pagkikipagtabangan, Kakampi mo Network News. sa pagkikipagtabangan ka na Asia Pacific Institute for Broadcasting Development, Presidential Broadcast Service asina Bureau of Broadcast Services o kaya ma'am PBS-BBS. Asina ka na gobyerno ka na France Obeto ka na programa na palangkahon. Ang karaman na sinamasimbagan ng environmental issues asina misinformation sa paagiman kan mga taga-media. Agkapira sa mga naging panginot na mga Westpede Honor, iyo sinda Prince Embassy Political Counselor Melanie Mars, asina PBS-BBS Director General Dindo Amparo. Mientras tanto nga pinanginutan man ka national expert na si Attorney Angela Consuelo Ibay, asina ka na founding president ka na Philippines Network of Environmental Journalists na si Miss Imelda Abanyo ang ginibo na workshop sa kaparehong aktibidad. Minutos sa makalis ang alas 5 din na pagkaaga. Standby mga pag-iribas sa mga bareta sa lado lokal. Sa iba pang detalyes ka na sa tuyan na mga bareta sa lado nasyonal. Mga report sa subot na donasyon ka na PNP o sa donasyon sa PNP ka na arestar na Chinese spies, iimbestigaran. Haramon ka na gobyerno ang katotohanan sa likod kan mga nagwawarak na report na subot igwanin na donasyon sa Philippine National Police o PNP ang mga Chinese na enot na nagkadalagop pinuli sa pang-espeya sa nasyon. Sa sarong press briefing sa Palasyo ka ng Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary Clero Castro na kung na sarong donasyon na itinaunan nin na igwanin malinig na intensyon, mayo man subot ining problema. Siring man kung na sarong donasyon na pinagataonin na mayo nin kariba, yung igwaning ibang intensyon, iba naman ining urunay. Sabi pa ka ni Posyal, kay po nasubot na maimbestigaran ang arog kanin mga opisyal o lokal na gobyerno na nag-receive nin donasyon na mayo nin utanganin dahin na liwat pa nga mangyari. Kakampi mo Network News. Kasumpay man sa report na igwa na padrino sa PNP ang mga nagka-arrestar na mga Chinese spies. Sabi kan opisyal, iimbestigaran manini ka na gobyerno. Minutos sa makalisa na oras na alas 5 din na pagkaaga. Balikan niya to na bareta gikan sa satuyan na mga pagiriba sa luwas. DTI kamsur na nga po na sa publiko na isumbong ang nagpapabakal nin bakong registrado nga vape. Nasa linya giraray Maiko Garcia. Naano taranan paglobo ng mga vape stores pakulang sa Syudad Ganaga.
kundi pati sa mga banwaan sa probinsya ng Camarines Sur na nag-opreser ng alternatibong produkto para magpundo na sa pagsisigarilyo. Alagad may patanid ang DTI sa Camsur sa mga nagtitinda ng siring na produkto na konsideradong illegal. Sa pahayag ni DTI Provincial Director J. Percival Ablan, po na maipasar ang vape law kang Hulyo 2022 o ang RA 11900, inobliga na ang gabos sa vape stores na magparehistro kan sa idang ahensya o sa idang ahensya asin may dakol pang rekisitos bago matawanan ng mayor's o business permit. Maagi sa inspeksyon ng gabos sa produktong vape kung ini manufactured, may selyo asin nag-agi sa standards kan gobyerno. Nangangapunan man ng DTI sa mga barangay sin LGU na mag-create ng enforcement sa mga nagtitinda ng di otorisadong produkto na mayong papeles asin nagtitinda sa mga minor o nag-edad 17 anyos pababa. Ang Barangay San Francisco, Naga City, ang sarosa na mention kang opisyal na istrikto nag-enforsar ng inspeksyon sa mga vape stores. Maramduman ka nagtalikod na taon, kan magkaigwan ng convention o teripon ka mga vape store owners, kan magsurpresa magabot ang BIR sin DTI, asin matrayong pong nakapagkumpiska ng bakong otorisadong vape products na maing selyo day irehistrado na nakabugtak pa sa mga truck. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi mo, Radyo Patrol Live Report. Kakampi mo, Network News. 46 minutos sa makalis ang alas 5 din na pagkaaga. Sa iba pang detalyas ka na sa tuyan ng mga bareta, balikan niya ito ang mga bareta sa lado nasyonal. Mga insidente ni na pagbagsak ng mga tulay sa nasyon pinapa-investigaran ni Senador Coco Pimentel. Itinutulod ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na sagibunin sa Senate inquiry. Mapadapit sa mga insidente din pagkulapso kaya pagbagsak ni nagkapiran mga tulay sa manibaybang partikan na Pilipinas. Pinagasunod ni Pimentel ang Senate Resolution number 1319. Kasunod ka na pagbagsak na kabagan na Santa Maria Bridge sa Isabela na kabubukas sa Pananga. Pero hindi kay banan pa sa mga sinasabi kan minority leader ang insidente ni na pagkolaps o kaya pagbagsakan na Magapi Bridge duman sa probinsya kan na Batangas. Kana Oktubre taon na 2024. Ang Carlos Romulo Bridge sa Pangasinan, asin Anbora Bridge sa Asinluay Clarin Bridge sa Bohol. Kana taon na 2022 asin na iba pa. Sigon sa Senador Billonda de Peos ang ginastos sa sinagkapirang taulang ang nakakaagi. Kung nagkapirang taon lang ang nakaagi sa pagpuon ka na matapos ang mga tulay, kaninian magbaragsakan. Pinagatanan doon ni Pimentel na apera sa nakukompromeso kaya na bubugtak sa peligro. Ang buhay asin na kaligtasan kan mga namamanuaan. Nagresulta man ang mga insidente kinining kawaran sa ekonomiya sin question sa paggamit din fundo kan na manuaan. Kaya man na pinagtutulod ka na senador na Senate inquiry para magkaiguanin accountability gikan sa mga na-imbelto ng public officials sa sina contractor siring man makapagrekomendar na. Din mga polisiya o kaya man na propestong lay para masiguro na salbado sinapusog ang mga pinagpapagibon mga tulay sa enterong nasyon ka na Pilipinas. Kakampi mo, Network News. Nueve minutos sa makalisan na oras na alas 5 din na pagkaaga. Kinumpirmar ni Philippine National Police Public Information Office Acting Chief Police Colonel Randolph Tuanyo na may pinag-numerahan ng officer in charge o kaya OIC sa PNP Anti-Kidnapping Group o kaya PNP AKJ. Ini sa persona ni Police Colonel Paul Abay, karibay ni Police Colonel Elmer Ragaya.
Siragayan na nagpapaserarom sa administrative relief ninuli sa kaso kan 14 anyos na Chinese kidnap victim duman sa syudad kan na Taguig. Sigon kituan yung pinagasugo ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbel. Napagpatalsi kiragay sa pwesto mientras na nag-aabante ang investigasyon na mapadabit digdi. Si Abay Ana sa presenting Deputy Chief for Administration kana PNP Anti-Kidnapping Group. 50 minutos sa makalisan oras na alas 5 din na pagkagasiripon niya ang mga bareta sa lado lokal. Sobra sa 1,000 na mga kaobe na nagpartisipar sa paglansar ka na kabataan na kontra kriminalidad o KKK. Siringman na Youth Forum sa probinsya ka na Camarines Sur. Sobra sa 1,000 na mga kaobe na individual na nagpartisipar sa opisyal na paglansar kang kabataan kontra kriminalidad. O KKK Asina Youth Forum kana Police Regional Office 5 sa Naginibo sa Puerto Operti Sports Complex sa kadlan na pili Camarines Sur kan Sudma. Petsa 3 ka na bulan na Marso taon na presente. Pinagataonan doon ka na PNP Bicol ang importansya sa edukasyon kontra sa kriminalidad. Asin ang papel ka na kaubinan sa pag-ibitar sa krimen asin pagpapawarak ni na responsabling mga o pagkakanood sa pagiging responsabling mga namamanuan sa ginibon na aktibidad pinanginutan na kaubinan. Kakampi mo Network. Ang mga diskusyon mapadapit sa mga trend kan na krimen asin na kung paano makatabangan lambang saro sa sendang komunidad tanganing mamantineran na katrangkiluhan siringman na kaligtasan na pinagatukarman ang mga importanteng lay para sa proteksyon kan mga kaubenan kaibanan na ang Anti-Robbery and Anti-Theft Republic Act 8353 o ang the Anti-Rape Law asin of 1997 siringman na Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discriminations Act. Siringman ang Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Sigon kay PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Ang importansya kan na pagpartisipar kan mga kaubenan sa mga inisyatibo kan kapulisan. Asinan sendang importante nga papel sa pagpapasunod kan lay. Mientras na pinagin kami narman ang mga kauben na namagin na mga tagapagpasunod. Kana katrangkiluan na sina disiplina sa sendan mga komunidad. Sigon pa man na kay General Andre Perez Dizon. Ang kabataan na kontra kriminalidad o KKK ang parti lang kan sendang mas maywas na kampanya. Tanganin na tukduan ang mga kaubenan kontra sa kriminalidad, droga at sinabiyolensya. Asin na magpasaluding mas salbado na komunidad. Padagos man ang Police Regional Office 5 sa pagpapagusog kan mga community-based programs. Tanganing masiguro na ang mga hoben ang magiging katuwang sa pagtulod sa mas ligtas na komunidad. 53 minutos sa makalisang alas 5 ni na pagkaaga, dugangan niya to ang mga bareta sa lado lokal. 37 anyos na padre di pamilya dakop sa illegal na droga duman sa Banuan, Canabao, Camarines Sur. Detalyos ka na bareta, nasa linya kakamping General Cuba. Good morning. Salamat tabi kakamping Rene. Dahil nakasalbar sa kamot kan mga autoridad anda sarong padre di pamilya matapos na ni anda makuanan nin droga kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP duman sa Banuan kan Baaw Cabaredisura alas 8:15 kasubanggi dumanda nangyari sa Young Dreamer Street barangay kan Bulwang Baaw Cabaredisura Ginibo kan grupo anda sarong bypass operation sa
droga. Nagresulta kan pagkakadakop kan na suspect na sinasabing si Johannes Bitaw Ibutor alias Ronnie, 37 anyos mayagum, kan yang dreamer barangay Bulwang, Bao, Camarines Sur. Naaktuhan ini kana mga miyembros kana PNP sa pagbakal ni nasarong plastic sachet na may laog ni na shabu sa kantidad na 500 pesos sa pag-search sa lawas kana biktima na kuha anda by basmani na nagkakantidad ni na 500 pesos asin nakakuapan in sarong Hetzel transparent plastic sachet ang mga miyembros kan PNP. Pinagbasahan man kan sa iyang mga diretso anasambit na nga suspetsado asin na tinutugutan na ini makapaghanap kan sa iya mismo nga abogado para man maglaban sa korte para sa iya ana na kumpiskar na mga ebidensya. Kapot-kapot ngunyan kan mga miyembros kan PNP asin nakatalaan na ipasairarom sa crime lab and nasambit na nga suspect nakakulong na ngunyan sa hipatura kan pulisya duman sa Banwaan kan Bao, Camarines Sur. Sasangatan man siya ngunyan in kasong pagbalga sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 duman sa City Prosecutor sa siyudad kan Iriga. Mientras tanto, saro man na persona ang nagadaanda matapos man ka nangyaring aksidente duman sa siyudad kan na Iriga. Ang insidente nangyari alas 7 na pagkaaga kasudma duman sa Sitio Tubigan, Barangay kan Santa Maria, Iriga City. Imbulto digdi iyo ang duang motorsiklo. Ang sarong Yamaha YTX plate number 375 EED pinagmamariyo ka na sarong Sunny Puensalida Ogray, 32 anyos mayagum kan Zona 1 San Vicente sa Banwaan kan Bao, Camarines Sur. Ana nasambit na nga motorsiklo gikan sa San Pedro, Iriga City, pasiring kutana duman sa Santa Maria, Iriga City. Alagad pagabot kani sa kurbadang tinampo pababa aksidenteng nakakankani ana linya kana sarong motorsiklong Honda Click na pinagmamaniyuman kana sarong Noel Montidasa, 47 anyos soltero, sarong construction worker, residente kana Zona 1 Santa Isabel sa Banwaan kan Buhi, Camarines Sur asin mayo ni na lisensya. Naga resulta tanganing anda motorsiklo na pinagmamaniho kana sarong nagangaranda na sarong nagangaran na Sunny Puensalida ana entero nga maga baralintong ning 15 metros ang distansya gikan sa nasambit ng pagkakabangga. Mantang anabanggang kaning motorsiklo an entero man nagkaturumba sa simentadong tinampo. Nagresponde ang grupo kan CDRRMO asin na pinagdara ang driver sa nasambit ng hospital dyan sa siyudad kan Iriga. Alagad ini anda pinagadeklara nagadaan na anda choper na nabudalan nga kanda sinambit na nga inot na motorsiklo na pinagbistong ang driver na si Noel Montidasa. Anda nasambit na nga mga miyembros kan PNP ang nagkondukta nin investigasyon dumanda sa Osipa Foundation Hospital sa Pransya sa siyudad kan Iriga asin na digdi piga pasairarom sa parte mismo kanda autopsiya ana bangkay kanda biktima mantang anda nasambit na nga tsuper kanda bihikulo na iyo ana nakabudal ana iyaon man nakakumpay na sa hospital. Ana mga miyembros kan na Philippine National Police padagos pa man sa pagkondukta nin magkakadigong investigasyon manungod man sa insidente nin banggaan nin duang motorsiklo na nagwalat nin sarunggadaan dyan sa siyudad kan Iriga, kasudma. Para sa Kakampi Network News, Jonel Cuba, kakampi mo. Kakampi mo, Radyo Patrol Live Report. Kakampi mo Network News. Una minuto antes magabot ang alas 6 na pagkaaga sa Ibapan Barata sa Lado Nasyonal.
Misa declared na shipment gikan sa China na bagat ka na Bureau of Customs sa Port of Manila. Idineklara nga frozen na fried taru. Laog ka na 19 na 20-footer na container van. Alagad mackerel o kaya man galunggong planan laman. Nagkakatidad na 200 milyon de pesos. Pinaagian na shipment sa duwang kumpanya sinduwang consignee. Sigon kay Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel Jr. Economic sabotage pwede na isang pangkaso kontra sa mga nasa likod ka na sinambit na krimen. Mga tugang mabaltaan sa tuyan mga pagbabareta sa Kakampi Network News. Sa samuyan na pagbabalik ang tabayanan ang mga tinaripo ng mga bareta sa pagikan sa tuyan mga kakamping radyo. Mga bareta gikan sa DWEB Cam Source sa Rinconada. 99.1 na BBS FM Naga. Siringman mga bareta gikan puligdi sa KM Kakampi Partido. Ang tabayanan mga tugang ang samuyang pagbabalik sa satuyan na mga pagbabareta. Uya mo na, nagkapiran pagirumdom. Network News. Network News. Nakaresibi kasi ng sweldo sa lindong kantulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o tupad program kasudma Marso 3, 2025 asin anokasyon ginibo sa City Disaster Risk Reduction and Management Office Multipurpose Covered Court na yan mismo sa Solar, kan City Hall. Si Mayor Rex Cuba Arriba Oliva, Vice Mayor Edsel Di Maywat, Konsehala Nikki Lagrimas asin Jeff Tino, kay banan ang mga representantes kan Department of Labor and Employment na sindakin bilyo ofertas in April Bulalin, iyong nangenot sa pagdisibir kan payout sa pagkikipagkoordinar sa Public Employment Service Office o PESO Office na pinapanginutan ni Engineer Cynthia Audal. Nasabi ng programa nakakuha ng fundo gikan kay Senator Joel Villanueva asin pinag-facilitate kan Department of Labor and Employment Provincial Office na pinapamayan ni Ella Verano. Ang kada resipiente nakaresibir ng kandidat 3,950 pesos para sa 10 dias na pagtrabaho sa lindungkan programa na ang katuyuhan makataon ng temporaryong empleo o trabaho sa disadvantaged asin displaced workers sa siyudad nin Iriga. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi Network News. Dagdagan tan bareta sa lado lokal. Yawan sa linya si Erwin Del Castillo. Mga nagkakapirang para uma sa San Isidro Inapatan, Salvacion Cagatos, asin San Roque Madaon, anas sa Banwaan na Nabwa ang mga nakaresibi nin mga tabang na food pack hali mismo sa DSWD asin sa LGU kung sain sindaan saro sa mga barangay na labing naapektuhan kan Shoreline kan bago magtapos ang bulan na Pebrero. Alkalde kan Banwaan na Nabwa, Atty. Mayor Fer Simbulan, nakipag-koordinar man tulos-tulos sa opisina kan DPWH 5th Engineering Office sa Rinconada para mataunan nin paagi o solusyon ang mga parauma sa barangay na labi-labing naapektuhan kan mga tubig baha na hatod kan Shoreline. Nalugod, dakulang perwisyo andara sa mga parauma sa Banwaan na Nabwa. Para sa Kampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, Kakampi Mo. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi Mo Network News. Mientras tanto, iba pan bareta sa lado lokal. Sarong resolusyon ani pinagtulod kasudman ni Board Member Donna Androy Oñate sa ginibong sesyon regular kan sa walang panglaliwig ng probinsya ng Camarines Sur asin ang resolusyon minabisto asin minapalayog ng pag-umaw sa Nabwa West District Children's Rondalia matapos na masunggit kanian Onra bilang national champion sa Musikahan National Rondalia Competition 2025 na ginibukan Febrero 20 presenting taon sa Tagum City sa liderato kan sendang conductress na si Maria Luz Bitanay. Kaibanan sa mga kagpadrino kanasabi ng resolusyon pero sa saya iyon mga members kan Consejo Provincial mga taga-Rinconada sa panginot ni Vice Governor Sal Fortuno Jr., Board Member Atty. Shai Fardo Noble asin Board Member Wilfredo Julio Oliva. Sigun kay Board Member Oñate, ang Tagum City bistado bilang Music Capital with the South. Iasin ipinagselebrar ang sarong semanang musical festival na konsideradong all-inclusive music festival sa enterong Pilipinas. Sugunta kay Board Member Oñate.
Nagparisipar sa siyang na kompetisyon ang rinibong mga partisipantes halis sa Manlala ng Pardagang Pilipinas, siring man kan mga nasyon sa Asia Pasifiko kung saan nagpartisipar ang Nabwa West District Children's Dalya na kumpeso ng mga kaakya ng mga grade 10 students gikan sa Nabwa West District. Ninhuli sa nasabing kapangganahan, ang grupo, sigun kay Uñate, nagdala nin onda sa enterong Nabwa West District siriman sa probinsya nin Camarines Sur. Mr. Chairman, may I present this August body resolution highly commending and congratulating the Nabwa West District Children's Rondalia for emerging as national champion in the Musikahan National Rondalia Competition held in Tagum City, Davao del Norte last February 20, 2025, along with me as principal authors, Honorable Salvi Patrick Edwin F. Fortun Jr., Honorable Shasha Aina F. Noble, and Honorable Wilfredo Julio B. Oliva. Under the guidance, Mr. Chairman, of Barrio Sisters, headed by Mrs. Maria Luz Barriatanay, the group, which is mostly composed of grade 10 students from Nabwa West District, showcase a beauty and world-class talent in music, has made the entire Nabwa West District and the province of Camarines Sur immensely proud of their exemplary achievements in the world of music. Parte dyan pagtulod ni Board Member Don Anoy Uñate sa nasabang resolusyon na kasudma inaprobaran kan mayoring membros kan sangre ng palalawigan kan probinsya nin Camarines Sur. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi Mo Network News. Yan tabi kakamping Rene ang mga bareta. Halid sa DWEB Sur. Ini ang sanit sana si Benny Desena. Good morning. Kakampi Mo Network News. Mabalos sa kakamping Benny Desena sin mga pagriba dyan sa DWEB Kamsur. Arangon man yato ang mga bareta gikadigdi sa KM Kakampi Partido sa paikan sa tuyan mga pagriba sa lumas. KM Partido Kakampi Mo Network News. BNP sa ngaya Mayo pang nanotarana naglapas sa election gun ban sa Sindang Banwaan. Araban niya to ang detalye kan bareta sa paagi ni kakamping Nilo Oriana. Pinag-konfirmar ni Police Major Benchito Cirillo o ICC po Police kan PNP sa Banwaanin sa ngay Camarines Sur nasagkod ka sa ugma Mayo pasindang nan tarana naglapas sa sin managbalga kan pinagpapasunod na election can ban. Ini ang pinag-konfirmar kan sinambitang opisyal sa entrevista kan Kakampi News kas ugmang pagkaaga susug sa pahayag kani po na magsikad ang election period kaya nakaaging iniruduse atin man nagkonduser sindan in Comelec at checkpoint Aranaw Mayo pasubot sindang nan tarana na may bitbit nin badil na biyahero siguro digni araman kaya subot yan mga namamanwaan urog na sa banwaanin sa kain na talagang bawal magbitbit ni na baril urog na sa pagbabiyahe kung kaya blanco pa manggirare an sa indang blatter pag-abot sa sinambit ng isyo. Huli kayang pigya palayugan ng pasalamat ni Major Cirillo ang mga biyahero urog na ang mga nag-aagi sa indang checkpoint sa Banwaan na nagsusunod asin man nag-utom kana lay para man sa nagdadangadang na eleksyon. Uyan mga pahayag asing konfirmasyon ni Police Major Cirillo. Dahil po sa maraming relasyon ng PNP and the people of Sangay, mayo po talaga. Mayo any apprehension in relation po sa gun ban, another deadly weapon, maski po ining bigapod pang kontrabigay, wala din po. In general, sir, in terms of election-related incident, wala po tayong recorded pa na insidente as of now. Kadagos po sa tuyang budget na hanggang matapos po ang election period, wala po tayong parte ka man naging konfirmasyon sa pahayag ni Police Major Benchito Cirillo ano ay si Chief of Police kan PNP sa Banwaanin sa ngay Camarines Sur. Dagdag na bareta sa radio lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Nilo Oriana, Marinaga. KM Partido Kakampi Mo Network News. Sa iba pa na bareta kas gift na para sa mga lolo asin na lola sa Expanded Centenarian Act na resibina sa Banwaan ka na tinamba Camarines Sur. Dadsparado sa detalyos kan bareta. Naresibina kan mga lolo asin na lula kasud ba Marso 3, 2025 sa Banwaan kan tinambak Camarines Sur ang saydang kasagip sa panganginot ni kan mabuot asin na padangat alkalde Honorable Atty. Ruel Tuya kay Ban Maygos na membro kan Sangguniang Bayan, Honorable Ervin Burha asin ana Municipal Social Welfare and Development MSWDO sa pamamayo ni Eric Parde. Nag-distribuer ka na cash gift kantidad 10,000 pesos sa kada beneficiaryong lulo
asin lula na nag-edad nin 80, 85, 90, asin 95. Iguang 14 nga benepisyaryong nakarasibinin sir na kasgip sa banawaan kan na tinambak. Asin sigun sa Republic Act number 11982 o Unexpanded Centenarian Act, bako sa ng senior citizen na nag-abot na 100 anyos, aan makakarasibinin kasgip na 100,000 pesos, kundi maging an mga lolo, asin lula na nag-edad 80, 85, 90, asin 95, makakarasibin naman ni na kasgip kantidad 10,000 pesos, bilang pagbisto sa remarkable milestone kasadang buhay. Saludoan na lokal na gobyerno kan tinabak sa mga padangat na mga lulo, asin lula dahil sindaan saro sa nagsisilbing inspirasyon, asin pundasyon kan banawaan ng tinambak. Pinasaramatan maangka na LGU tinambak ang gabos na nakisumaro, asin padagos na nagsusuporta, asin nagkatabang sa siring na programa kan gobyerno. Para sa Kakampi Network News, Dadsa Prado, kakampi mo. KM Partido, kakampi mo. Network News. Usay ba pang barata sa rong fourth year student ka na Partido State University o PSU. Ana binawian ni na buhay sa motorcycle accident kasud mga alas 5:30 ni na pagkapon. Marso 3 sa barangay Abukayan, Goa, Camarines Sur. Ana biktima pinagabistong si Sarah Jane Ortinero sa rong senior BSE Ed English student. Sigon sa report na biktimaan papuliw na kutan sa pinagdadagusan na boarding house kay ni gikan sa eskwelahan kana mahulog siya sa pinaglunada na motorsiklo mentras na nakaangkas. Tulos man na subot ining dinara sa ospital alagad ninulis sa sinapong tama sa sayan payo dahil na hindi nakasalbar na. Nag-surrender man na tulos ang driver kan motorsiklong pinaglunadan kay ni sa Philippine National Police. KM Partido, kakampi mo. Network News. Kakampi mo. Network News. Mabalos mga pag-iriba sa KM Kakampi Partido. 21 minutos sa Makalis ang alas 6 ni na pagkaagaramo na niya to ang mga tiniripo na mga barata. Sa paagi kang 99.1 na BBS FM Naga. Nasa linya Junel Cuba. BBS, Basta Bareta, sigurado. Salamat Abitol, kakamping Rene o yaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Nagpipreparar na sa ngunyan dan opisina kan MNWD para man sa papaabuton da na panahon da nintag init o summer. Piga mamadali na ngunyan kan opisina kan MNWD sa paagikan sa mga personahi na matapos na asin na maging operational na anda tulong mga bagong pumping station na namadara ninda dugang na supply nin tubig sa mga miyembros konsumidor kan MNWD. Ini iyo ana Santa Lucia Pumping Station dyan sa Banuan kan Magaraw, Camarines Sur kung sa ina kompleto asin na ma-interconnection na ngunyan da nasimana mantang anda duwa nga pumping station da napiga mamadaling matapos tulos iyo an Carolina 5 asin an Pacul 4 pumping station da ini an piglalauman kan MNWD na magiging dakulang tabang in kaso magkulang-kulang ada supply kan na tubig ngunyan na panahon kan tag-init o summer igwanin na augmenta o pag-augmenta na mga bagong pumping station an opisina kan MNWD tanganing digdi matawanin na supply nin tubig an mga konsumidor. Uya si Chapi de la Cruz, tagapagtaram kan MNWD. Nasa normal na level pa po ang satuyang mga sources. Ano po? Ang spring sources, ang mga pumping stations. Sa ngunyan po, nasa normal pa po. May mga overflow pa po nga ini na pinapahiling sa tuyang mga spring sources. Kaya nga po, medyo nagbaba po. So, production ka mga pumping stations. Taigwa po kita mga pinahingaluan na mga pumping stations na kung saan nanotaran mi pong overnas extraction. Okay. Mentras po alanggaw ang spring sources niya to, makapahingalo po ang satuyang mga pumping station para po makarecover ang sendang mga water sources, ang mga aquifer po nila. Ngunyan nga po, sabi ta, palaog na po ang summertime. Pero po ang summer tangunyan na taon, bago pong araw kang last year na severe
year po so sa tuyang namatayan na summer dahil ninyo pong gayo ito dahil po kita pigbisita ng pag-uuran. So ngunyan po last year November pa sana nakamati na kita or October nakamati na kita ng pag-uuran paglawag katong Bagyong Christine. So dakulang tabang po ang naitao kito sa tuyang mga spring sources as in sa mga pumping stations natin niya to, sa mga wells niya to. Partiyan kan mga pahayag ni Chappie de la Cruz ang tagapagtaram kan MNWD. Apwera ka na sambit ng bagong tulong pumping station na pwedeng mag-operar ngunya na summer. Igwapan ng tulupang mga pumping station ang pigpapatindog naman kung sain ang konstruksyon na matatapos sa masunod na taon na 2026. Igwamanin mga lateral line o transmission distribution lateral na kabali sa patrabaho ngunya na 2025. Kabali digdi iyo ang Santo Niño Abilia na tapos naman ang konstruksyon kung saan ginigibo na ngunyan ang flushing operation. Inita nga ni man na makapasar na sa pinag-aapod na bacteriological test laboratory asin na ma-interconnect na sa linya kan mga konsumidores sa nasambit ng lugar. Saro sa mga pigpapakaringon niya na iyo anda parte mismo kanda barangay pagdaikon na Mabulo asin na sa may St. Clair subdivision na nariribayan ang mga tubo pag-aliman sa 2 pulgadas idigigibo ng 4 pulgadas ang tubo mantang sa St. Clair subdivision sa Concepcion na Pequeña Naga City ang masumpay naman na nin lateral line para dain na subuot mawara ang supply kan tubig sa nasambit ng lugar. Uya pa si Chappie de la Cruz. So ngunyan po ang preparation po na ginigibo ng MNWD in preparation po ini ngunyan na paaboto na summer na daw ang po ang sabi ka nga pag-asa bako man ini yung El Nino kundi magkaka-experience kita ning La Nina. So at least nagprepara po ang MNWD pigihidali mi po na matapos itong actually last year po ito kitang tulong pumping station na pigmok na ang saro po kani 100% completed na po ma-interconnection na po kita ngunya na simana man sa Santa Lucia pumping station asinigwa pa po kitang duwa na pigihidali man Carolina 5 asin Pakul 4 pumping station na kung saan po ini dakulang tabang sa kung sakali man na pag-abot kang summertime magkulang-kulang ang tubig igwa po kita nga pang-augment na duwang bagong pumping station. Actually po alang ko ang kani ang rated capacity nasa 60 LPS po ang saro nasa 70 LPS po ang saro. So dakula pong tabang ini na pag natapos na po ini. So para po dahil kita magkaigwa ng problema sa supply ng tubig niya pumalaog na summertime. Parti payat kan mga payag ni Chappie de la Cruz sa ngunyan padagos-dagos ang ginigibong nga maintenance sa operation kan mga linya kan na tubo digdi sa laog kan na siyudad Kinaga kan opisina kan MNWD iyan tangani manda na sigurado na sa panahon kan na summer dai magkakaigwanin na problema asin pagkulang-kulang kan supply kan tubig digdi sa laog kan na siyudad Kinaga asin sa mga pagtaray na mga lugar na kung sain sakop kan operasyon kan MNWD. Uya pa si Chappie de la Cruz. So, masasabi ko na tulong iyan ngunyan na bagong stasyon kundi igwa pa po kitang imumok ng tulo pa po na pumping station. Yan po matatapos po yan next year, 20 yes sir. Sabi ko nga ni sir, igwa kitang tulong ngunyan na gigibo na pumping station na matatapos po next year. Asin igwa po kitang mga water line na transmission distribution lateral na nakalaog po sa aktibidad ngunyan pong taon na 2025. Igwa na po kitang natapos ito po sa Santo Niño Abilia na kung saan kang last year dakula po si problema na inaitao dyan po sa barangay Abilia sa may Santo Niño mismo, sitio Santo Niño. Nangunyan po nag-flushing operation na po ang grupo tangani po makapasar na siya sa bacteriological test ng sa tuyang laboratory tangani po ma-interconnect na po so itong mga ma-retap na po si mga linya katong mga konsumidor sa Santo Niño asinigwa pa po dito sa may pagtayko na kung saan human po ni saro man ni siya nagka-problema last year and then St. Clair po so riribayan ta po ang mga tubo dyan sa mga areas na yan kang pagdaykon from 2 inches
na tubo, gibunta na pong 4 inches. Hindi pong sa may St. Clair, sa Concepcion Pequeña, susumpayan ta po niyo ning lateral line. Igwa po dyan mga areas na mayo pong mga lateral line para labaon po ang mga service connection ninda. Kaya po nawawala po sila ng tubig. Along the way, nagbabagsak ang pressure dahil na po nakakaabot sa sendang mga harungkat. Si Chappie de la Cruz, pigkumpirmar man ni Chappie de la Cruz na sagkod niya na mayo pang inaaprobaran ang LUA, Local Utility Water Administration, para makapag-implementar ng dagdag na singil sa taripa ng tubig kan MNWD o water rate increase. Naghahalat pa sa nasinda kan simbag o approval sa request nin water rate kana MNWD. Kaya kung anuman anya o na budget ngunyan ka na nasambit ng ahensya, ini anda pigpapanigo na sa naman para man sa maintenance asin mga bagong proyekto kana MNWD. Uya pa si Chappie de la Cruz. Yes po. Nangunyan po, weekly po, nag-test po kami kang mga tubig po na hali sa MNWD. Sa ngunyan po, mayo po kitang nahihiling na bakterya sa mga linya niya to. So, but sabihin po, potable pa po ang satuyang mga tubig na satuyang iniinom. Ano po, mas swerte po nga ni kita. Ang Partiyan kan mga paayag pa ni Chappie de la Cruz kung saan sinasabi kaniya na mayo ni na bakterya na nahihiling sa tubig mismo na nagigikan sa parte kan MNWD. Alagad ang mga residentes nagahapot taano tamalibog kung minsan ang tubig na nagahali sa opisina o nagahali sa linya kan MNWD. Iba pa nga detalyes ka na mga barata sa lado lokal. LTO Bicol nakiulay sa publiko na dai anduyugan ang nangungulorom online. Buyet Padere sa detalye. Dagos-dagos ang operasyon kan land transportation o Bicol laban sa mga kolorom na lulunadan, urugan mga habal-habal asin mga four-wheel vehicles. Nakikiulay man ang Regional Director na daip tangkilikon ang saro on arog kaining sistema. Kaibahan na ang mga nagpo-post online, partikular sa Facebook. Sigun kay Regional Director Francisco Ranches, igwasindang mga record. Dagos-dagos man ang pagdakop sa mga mayong Certificate of Public Convenience o pagtugot hali sa authorized agencies asin sa lokal na gobyerno. Mayong simbagon igliyang insurance kung maimbwelto sa aksidente. Igwaman mga Facebook na nag-o-ofrecer ng serbisyo aron kan pagpapadeliver asin pagatulo o pagpasundo na bako man lihitimong taxi, motorcycle vehicle for hire o package delivery company. May multa sa madadakop depende sa violasyon asin klase kan behikulo. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. DepEd Bicol pinaliwanag ang obeto kan na pag-implementar kan Project 6B. Darrell Banya sa detalye. Pinahayag ni Maria Cristina Barroso, ang Project 6B Coordinator, asin man OIC Education Support Services Division kan DepEd Bicol, na ang Project 6B o bawat batang Bicolano, bihasang bumasa at bumilang, ini pioneer project ni Regional Director Gilbert Sadsad na pag-implementar kan Bicol Region kanakalihis na Enero 2024. Sigon ki Barroso, ang preparasyon kan sinambit ng programa ginibo kanakalihis pang 2023 kung sa NPG feature digdi ang mga volunteer teacher program o mga teachers applicants. Idinugang pa kan opisyal pigdatapman kan sa indang lado ang mga education institutions na bilog na riyon tangarig na mamobilize ang sa indang mga second asin man fourth year students. Sa lindong kan proyekto pigtatangro nin libreng tutorial services sa laog o luwas man kan eskwelahan na obhetong pakarahayon o pagayunon ang literacy asin numeracy kan mga learners digdi sa Bicol Region orog na tanagluwas sa ibang mga pag-aadal na hababaan kalidad kan edukasyon sa lado kan reading asin mathematics, siring man science. Obheto pa kaini na maobserbaran kung pera ang numero kan mga estudyante sa laog kan classroom asin man aramon ang ibang mga factors na nakaka-impluwensya sa
preparasyon kan mga learners sa saindang pagpasiring sa eskwelahan, asin ano pa ang mga factors na nakaka-influensya kung taano hababa ang performance kan mga kaakian. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. PNP Regional Director Brigadier General Dizon hinulitan ang mga nag-atender sa lansing kan Kikiki sa Camarines Sur. Buso kay Isminda sa detalye. Pinanginutan ni Regional Director Dizon ang launching kan kabataan na kontra kriminalidad o KKK na kunsain sa pagdiskurso kaini. Pinaghulitan kini ang mga nag-aratinder na an kinakaipuhan ang mga kahubinan iyon na an mag-adal ning hulita sinda an mamana kan maabot na panahon asin na ini an kinakaipuhan na maging matalino subot ang mga kahubinan para sa pagdiretso kan sa indang mga tatahako na buhay. Mga taga-Bicol bilang nakasaro na taga-Bicol. Ngunyan po, sa ikaduwang paksa, ikaduwang pagtiripon na ligdi, yung Youth Forum, ito po aking isa ring realidad na kayo ang hahalili bilang mga susunod na leader ng ating bayan. Magagawa natin ito kapag kayong lahat ay handang hawakan ito. Ang ibig ko pong sabihin dito, tanungin muna natin ang ating bawat sarili. Ano ba ang alam ko? Hanggang saan ba ang level ng aking kaalaman? Ang aking edukasyon? Mga anak, wala pong ibang makakatulong sa inyo kundi bawat sarili natin. Walang ibang magtataas ng inyong kaalaman kundi sarili ninyo. Yung Parte yan ka na naging pahayag ni General Andre Dizon, ang Regional Director kan PNP Bicol. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Yan tabi tol Kakamping Rini ang mga bareta. Gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi Mon Network News, Jonal Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Marahintay sa minutos sa makalis ang alas 6 ni na pag-aaga sa satuyan mga abol ng mga barata sa Kakampi Network News. Pagbalyukan na turboprop flight sa Clark mga kapiktar sa turismo sa Bicol. Sigon kay Camarines Sur Congressman El Rey Villafuerte. Nangapudan si Camarines Sur Congressman El Rey Villafuerte kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Asin na DOTR Secretary Vince Dizon na ipag-uktaba ang plano nga pagbabalyo